Ito dapat pinai-impeach nyo dahil yan. Ang problema, kasabwat siya eh. Kasabwat yan si Bongbong Marcos di umano. Ngayon, for discussion purposes, kung hindi man siya kasabwat, siya pa rin ang ugat ng problema. Siya ang dulo ng problema. Dahil pinirmahan niya, why did he allow it? Ba't wala siyang ginawa? Ba't inabot siya ng 3 taon para niya maamoy yung utot ni Tambi? Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito po, pag-usapan po natin ito ha. Itong sinabi ni Faustino D, o yung Speaker of the House ngayon na pinalit kay Bonjing. Si Boji, pinalit kay Bonjing. Ang sabi niya, hindi ko po nabalitaan na mayroon pala siyang plano mag-file ng impeachment pong hain laban sa Pangulo. Yung hinain ni Kiko Barsaga na impeachment kay Bongbong Marcos. Hindi priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami po nating hinaharap na problema ng ating bansa. Tuta ka rin daw. Diretsuhin na kita. Tuta ka rin daw ni Tambi. Tuta ka rin ni Bongbong. So definitely, hindi ka papayag ng impeachment. Hindi dahil sa hindi mo priority. Diba? Kasi may punto eh. Anong sabi niya? Hindi natin priority yan. Dahil ang daming problema natin sa bansa natin tapos mag-i-impeachment. Eh, ang pinaka-problema natin, baha. Bakit pupunta tayo sa impeachment? Sir, pakisabi yan kay Tambi. Pakisabi yan kay Bongbong Marcos. Ang daming problema ng Pilipinas. Bakit nyo pinai-impeach si BP Sara? Sabihin mo yan sa mga kasama mo, malamang pati ikaw pumirma ka ng impeachment ni BP Sara. Na sinasabi ni Tiangco, binayaran kayo. Kung kasama kang pumirma, hindi ko alam. Pero kung pumirma ka, bayad ka. Ngayon, here you are. Sasabihin nyo, ang daming problema ng Pilipinas. Bakit tayo magpo-focus sa impeachment? Mga hipokrito kayo, mga animal. Kung pumirma ka. Sinasabihan ko yung mga pumirma. Pag si BP Sara, okay lang. Kasi ang usapin, kumuha ng paglustay ng 150 million na confidential funds. So, ang laki ng problema natin sa bansang Pilipinas. Pero unahin natin yung paglustay niya ng 150 million na confidential funds. Pero ngayong trillion ang nawawala. Sasabihin nyo sa amin, hindi nyo priority na pa-impeach si BP Sara. Are you listening to yourself? Can you please read your statement? Paano kayo naging mambabatas kung ganyan kahina ang comprehension nyo? Kung sinabi mo ito ha, yan nilabas ng politiko. Mga hipokrito. Pero alam mo, may isa pang mayroon pang isang side. Sa laki ng problema ng Pilipinas, at sasabihin mo, wag nating unahin ng impeachment, yung problema muna natin ng Pilipinas. Simulan mo impeachment. At kung magtagumpay ang impeachment, I will guarantee you. Sigurado ko. Tapos ang problema ng Pilipinas. Half of the problem of the Philippines. Tapos. Ghost project, tapos. Corruption, tapos. Kaya nga dapat yung impeachment eh. Yan ang dapat ini-impeach. Imagine niyo kahit i-impeach nyo si BP Sara, may magnanakaw pa rin. BP Sara is not in any way involved in ghost projects. Wala nga. Pati nga budget ni BP Sara eh. Binawasan ng Office of the Vice President. Parang ayaw na siyang isali talaga eh. So pag-uusapan natin patungkol sa baha, patungkol sa ghost projects, walang kinalaman si BP Sara. So bakit yun? Pinapa-impeach nyo. Ito dapat pinai-impeach nyo dahil yan. Ang problema, kasabwat siya eh. Kasabwat yan si Bongbong Marcos di umano. Ngayon, for discussion purposes, kung hindi man siya kasabwat, siya pa rin ang ugat ng problema. Siya ang dulo ng problema. Dahil pinirmahan niya, why did he allow it? Ba't wala siyang ginawa? Ba't inabot siya ng 3 taon para niya maamoy yung utot ni Tambi? Diba? So compare natin yung dalawang impeachment. Pag pina-impeach si Sara, wala masusolusyonan sa nakawan. Sa ghost projects. Pag pina-impeach si Bongbong Marcos, solve ang problema natin sa nakawan. Tama or tama-tama? Use your coconut head. Mga mambabatas kayo. Next po. So, isa pa tong tuta. Kasi, patungkol sa impeachment na naman ni Kiko Barsaga, sabi niya kasi kung ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na pa-impeach si President Marcos. Wala talaga because I think honestly, he's doing a good job. Tuta. Tutan-tuta. Pero alam nyo,
May punto to si Puno. Excuse me. Alam nyo kung anong punto niya? This could be a blackmail. Diba? Alam naman natin tuta to ni Tambi. Karamihan sa Congress tuta ni Tambi. Sa Kamara, tuta ni Tambi. Hindi man lahat, pero marami dyan tuta ni Tambi. Alam na natin kung bakit. Doon pa lang sa bigayan dyan sa impeachment, alam na natin yung karakas na itong mga to. Okay? So, paano? Si Bongbong naman ang pina-impeach, hindi naman si Tambi. Paano blackmail? Kasi ganito yan. Halimbawa lang halimbawa. Si Puno, pwede niyang gamitin yan. Hindi namin papayagan. Ma-impeach ka. Sasabihin naman ni Tambi, yes, mga bata, tuta ko yan eh. Hindi si Puno yung mga pumirma ng impeachment. Mga tuta ko yung mga yan. Kung ano sinabi ko, susunod yan. Oo, ambunan mo lang yan. Tapunan mo lang ng tira-tira mong pagkain. Yung tira-tira mong basura. Diba? Siyempre, unang kukuha ng basura, yung mga basura ng pera siya. Tapos tapunan mo ng pera yung mga yan. Hindi na papalagyan. Okay na yan. Diba? So, hawak ko yan. Hindi ka mai-impeach kasi magsisimula yan sa Kamara eh. Kailangan ng 2/3 votes. So, ang gagawin, hindi ka mai-impeach Bongbong Marcos. I will protect you. But you protect me. Make sure hindi aabot sa akin ang investigasyon. Hanggang kontraktor ka lang, hanggang senador ka lang, hanggang DPWH ka lang. Okay lang. Lutuin mo silang lahat. Basta wag mong paabutin sa akin. Maglagay ka ng taong nakaupo na hindi pipigilan yung pag-abot sa akin at yung impeachment, Bongbong Marcos, sagot ko hindi aabot sa iyo. Ito, observe nyo. Kung may punto yung sinasabi ko, Bongbong Marcos, these following days will be more aggressive in protecting Tambi. Claire Castro will even speak more or protect more Tambi. Naalala mo, kinwestiyon na nga ni Karen Davila yan eh. Si Claire Castro. Why are you speaking in behalf of Tambi? Diba? Are you the speaker of the house? So, makikita nyo yan. Kung tama yung sinasabi ko, makikita nyo yung trend na yan. Marcos, the executive, the PCO will protect Tambi. Abangan ninyo. Ito pag-usapan natin. Despite all the problems, ayaw nilang simulan yung impeachment dahil dapat unahin ang problema. Diba? Sinabi natin yan dahil sabi yan ni Speaker D, unahin natin ang problema, wag yung impeachment. Ang laki ng problema natin. So eto ngayon, ang laki ng problema natin, inuna yung budget. Kaysa solusyonan yung problema. Diba? Kaysa mag-focus sa investigasyon. Wala nang ginawang investigasyon. Wala nang umaatin dun sa Congress eh. Di ba binibidyo yan ni Kiko Barsaga? Ang daming bakanting upuan? Ang daming absent? Pag budget ang pag-uusapan, agresibo kayo. Pag hearing, pag investigasyon, pasa nyo lang sa ICI. Ganyan din ang ginawa ng Senado eh. Tinigil na yung investigasyon para saan? Sa budget? Di ba? Ito sabi ni Kiko Barsaga, the corrupt 6.8 trillion peso 2026 budget has been passed. Naku, grabe, laki, 6.8. Magkano kaya mapupunta dyan kay Tambi? Magkano kaya mapupunta dyan kay Bongbong Marcos? On second reading, Congress, Senate, and the Marcos administration will once again steal from the Filipino people. People power Marcos resign. Laki niya, no? Ilang hati-hatian yan. Diba? Baka mga tigkakalahating milyon sila. Tapos yung mga bossing, tigkakalahating bilyon pala, ha? Tapos yung mga bossing, mga bilyon-bilyon. Laki niyan, trillion pesos. Alam mo, pag tiningnan mo, may pera Pilipinas. Ngayon ko na-realize, may pera tayo. Mayaman tayo. Bakit tayo nananatiling mahirap? Dahil sa mga politikong magnanakaw. At dahil na rin sa mga botanteng naghahalal ng mga magnanakaw. Ayan ang paulit-ulit na problema ng bansang Pilipinas. So, ganyan na problema natin. Meron pa akong ipapakitang isa sa inyo. Tapos may mga tao pang katulad nito. Wala nang naitulong sa Senado, wala nang naitulong sa Pilipino, nanggugulo pa sa Pilipinas. Ito, pag-usapan po natin ito si Trillanes. Ito yung mama talaga na walang pakinabang sa Pilipinas. Ito yung nag-open up sa ICC. Ganito yan, kumain ng tae ni Bongbong Marcos. Kain tayo ito eh. Duwag to. Magkukudita, susuko naman. Anong ginawa nito? Anong silbi nito si Trillanes sa Pilipinas? Ano bang naipasa nito sa Senado? Di ba? Ang gulo nito kahit dati pa eh. Nanggugulo to si Trillanes. Gusto nito bida. Gusto nito maging relevant. Ngayon naman, ang pupuntiryahin si Senator Bongo.
O, basahin natin. Kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo kay Trillanes, malamang kayo na ang may problema. Baka komunista. Hindi, ako sa tingin ko lang ha. Hindi po tayo retaging. Ang sa akin dito sino pa ba naniniwala kay Trillanes? Di ba? Komunista? Dilawang tae. Gusto lang maging relevant. Talo nga yan tingnan nyo 220 votes lang nakuha si Malapitan. 330. Mayor na nga lang, hindi ka pa manalo. Nakachamba ka lang noon sa Senado. Parang si Bongbong nakachamba lang sa presidente pero tapos na ang karir. Wala nang Marcos ulit. Taga mo, wala nang Marcos ulit uupong presidente. Nabudol nyo lang yung taong bayan. Si Senator Bongo ay number 1 senator, binoto ng 26,912,697. Ang boto mo, Trillanes, 220. Baka sabihin nyo, syempre kalookan. Miskin na, kalookan nga lang, hindi ka nanalo Hindi ka nga umabot Isipin mo yung suporta mo, 220. Ganyan ka makapagsalita, 26 million. Di ba? Pinakamalaki record po sa lahat, kasaysayan ng Senado, itong boto ni Senator Bongo. Napakaraming natulungan lalo na sa Malasakit Center Program. Si Trillanes, noong senador siya, may nagawa ba? Alam nyo itong Malasakit Center, ang dami pong natulungan yan. Siguro, sa mga nanonood dito, may isa sa inyo o dalawa sa inyong kapamilya na natulungan ng Malasakit Center. Baka lahat ng nanonood dito ngayon ay may natulungan sa Malasakit Center. Even sa amin. Before pa, hindi pa ako vlogger. May natulungan na Malasakit Center sa mga kaibigan ko. Si Trillanes, ano ba? Hindi. Ano ang purpose ni Trillanes sa Pilipinas? May naitutulong ba to? Isipin mo. Ito ang naging tulay para kay isuko ang soberanya ng Pilipinas sa ICC. Dahil lang sa galit niya sa Duterte. Anong karakter meron tong tao na ito? Nagtanim ng galit kay PRRD dahil hindi siya tinanggap maging Vice President. Nag-a-apply itong Vice President kay PRRD. Ganyan ang mga politiko natin. Hindi lang po si Trillanes, maraming katulad ni Trillanes. Hindi na pagbigyan sa gusto, kakalabanin na. Para kang baby. Di ba yung baby pagka hindi mo pinadede, hindi nakuha yung gusto, iiyak? Baby ka ba, Trillanes? Tapos, bilib na bilib dito yung mga dilaw. It shows yung quality ng utak nila, di ba? Wala namang naitutulong sa Pilipinas to Ano ba ang bag nito sa Pilipinas? Nagkakagulo na sa Pilipinas, Duterte pa rin ang nasa isip. Alam naman niyo kung saan napunta yung mga pera. Alam mo kung bakit binoto? Si Senator Bongo? Naka 26 million? Alam mo kung bakit? Dahil alam nila, totoo yung Malasakit Center. Hindi scam. Hindi budol. Hindi naman mananalo yan kung alam nila Ano bang pinaka-programa ni Senator Bongo? Marami. Pero isa dyan, ang pinakamalaking tulong sa Pilipinas, yung Malasakit Center. Kung budol yun, hindi magiging number 1 senator yan. Hindi 26 million ang boto niyan. Naiintindihan mo, Trillanes? Buti pa, tumahimik ka. Mag-isip ka kung ano maiambag mo sa Pilipinas na may pakinabang ka. Kasi alam mo, totoo, masakit man sa'yo. Wala ka ng boses. In short, wala kang bilang. Wala ka ng bilang, Trillanes. Kahit sa dilaw, di ka na nga pinakikinggan Pinakikinggan ka lang ng vlogger. For the views lang. For the views lang ang habol sa'yo nun. Pero wala ka ng bilang, Trillanes. Pag-usapan natin, ito, importante ito, kasi lumalabas ngayon yung executive na dapat hiwalay sa legislative at meron silang independence. Lumalabas ngayon, tuta itong Senado sa executive, sa presidente. So, ang nagpapatakbo ng Senado ay si Bongbong Marcos. Ang tanong, sinong nagpapatakbo kay Bongbong Marcos? Ito, basahin natin. Itong post hindi ko masyadong mabasa, pero maliliit kasi. Itong post ni Kong Pulong. This decision is gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. Hindi ito batas. It is a political theater. Itbulaga. Hindi yung patungkol sa badlat. Ang iniibig niya sabihin, hindi pinayagan yung tatay niya na magkaroon ng house arrest. Ma-release sa ICC. Kaya, hindi raw, ang pinairal po ay hindi batas.
Politikang itbulaga po ang pinairal. So sabi niya, my father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. 80 years old na eh. Di ba? Walang kaso. Inosente. Di ba? Kasi innocent until proven guilty. Di ba? So as of now, innocent siya. And I believe so, he is really innocent. No? Pero since may trial, wala pa naman eh. 80 years old, kaya mo lang naman kinukulong yan kasi there is a possibility of flight. Tatakas. Hindi haharap sa korte. Pambihira, saan naman pupunta yung 80 years old? Makatakbo pa ba? Hindi nga makalakad, halos papunta mag-isa sa banyo. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Ganito. Kaya ang dumi ng natin, bansang Pilipinas natin. Pero ako naniniwala ako. Talagang darating tayo sa sukdulang kasamaan. Usually ganyan nangyayari bago man naig yung kabutihan. Tingnan niyo kung anong nangyari doon kay Moses, di ba? Talagang tigas ng ulo ni Pero, pabago-bago, walang isang salita. Parang adik ata yun eh. Walang isang salita. Tapos papayag, tas hindi, papayag, hindi. Until namatay yung anak ni Pero. Doon lang niya pinakawalan yung Diyos. Pero sa bandang huli, nagbago pa rin isip niya. Naalala niyo yung kwentong yun. Parang ganito. Talagang, hindi talaga papakawalan si PRRD. Yung talagang sukdulan na yung kasamaan. Until, yung Pero, yung hari natin, talagang, wag naman sana, kinikwento ko lang, wala tayong masamang ibig sabihin, mawala yung mahal mo sa buhay. To all kindness of my father, I will make sure that you will, to all kindness, to all kidnappers of my father, I will make sure you will pay for this crime that you have committed. To the CIA. To the CIA. To the CIA. Yan na po. Amerika na po. Hindi ligid yan kay Pulong. At alam ko sa... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman